Hi, I'm Charlie Mendez from Tanawan, Batangas. I started doing Win-Win Zone April 2010 actually. Working po ako as an admin and finance officer ng isang security agency for the past 5 years. Almost 5 years ako doon. But before that, madaming pinagdaan ng networking companies. Kumita ng konti pero hindi ganun tulad ng gusto kong kitain. We're 5 in the family. Tatlong kaming lalaki, then yung panganay at bunso, parehong babae. Bata pa lang ako, gusto ko nang yumaman kasi yung mga pinsan ko, mayayaman sila. Malimit nandun ako sa kanila kasi gusto ko yung buhay doon kasi kumpleto sa pagkain. Yung ref nila puno ng pagkain. Kami walang ref eh. So every bakasyon, looking forward ako doon kasi nandun yung gusto kong mga pagkain. Naalala ko pa, from public school ako, elementary at high school. No? Yung may mga mayayaman din akong classmates doon. Naiinggit ako kapag yung kinakain nila, yung gusto kong pagkain. Pero hindi ko mabili kasi maliit lang yung baon ko at that time. Pag nakikita kong kinakain nila yung pagkain na gusto ko na hindi ko mabili, inggit ako noon. So doon ko na-realize ko, siguro at the age of 8 or 10, na mahirap kami. Hindi katulad ng pinsan namin, ng bang classmates ko. So sabi ko, gusto ko ring yumaman, gusto ko ring kumita ng malaki. So, actually, college days, working student ako. Kasi gusto ko ngang kumita ng extra. I work as a student assistant sa Lyceum of the Philippines. During that time, yun nga, effort, kita ng hanap ng extra pagkakakitaan para gusto ko mabili yung mga gusto ko. After graduation, I graduated from Lyceum of the Philippines, Intramuros. So I work as an auditor sa isang auditing firm. So doon pa lang gusto ko na rin kumita ng extra eh. Yung mga kapatid ko kasi, I have a brother, yun nga, yung kami sa tatlong magkakapatid, ako yung doon sa tatlong lalaki, ako yung bunso, yung isa engineer, yung isa doctor siya. So sila medyo nakakaangat sa buhay. Pag every time nagre-reunion kami, ang struggle ko doon is yun nga, sila may mga sasakyan, kami wala, no? Naawa ako doon sa family ko kasi nagko-commute kami. Minsan nga ayoko na umattend ng mga reunions namin kasi I feel pity for ourselves sa family ko kasi kami yung parang doon sa tatlong lalaki. Buti na nga lang ako yung bunso kasi at least hindi ganun masyado yung pressure. Pero doon sa tatlong lalaki, ako yung bunso pero kami yung wala. Malimit is hand me down yung damit, no? Pag inaabutan ako, actually pag reunion, yung kuya ko nag-aabot sila. Natutuwa ako na nalulungkot, na naawa sa sarili ko. Natutuwa ako kasi pera, di ba? Pero at the same time, hindi yung self-pity kasi parang ikaw yung binibigyan eh. Diba? Hindi ikaw yung nagbibigay. So ako yung binibigyan, kami yung wala, ibig sabihin. So merong instance doon na nag-reunion kami. Kasama ko yung anak ko, yung bunso ko. Umalis kami nung reunion, nag-commute lang kami, no? Yung bunso ko, hawak-hawak ko. At that day, umuulan. Magagamit umuulan. Naalala ko yun kasi yun yung time na sinabi ko sa sarili kong ayoko na nung buhay naming mahirap kasi yung anak ko umuulan, nabasa kami ng ulan, nag-commute kami, long travel. Naawa ako dun sa bunso ko, around 1 or 2 years old pa lang ata siya noon. Kasi nabasa kami, wala kaming sasakyan. So sabi ko, ayoko na nung ganung buhay. I struggled, naghanap ng mga extra income, opportunities, yung mga networking companies, iba-iba, food supplements, insurance networking company, real estate networking company. So halos lahat tinry ko na rin. Ayun nga. So I've said kumita naman pero kulang. So until finally nga tong Win-Win Zone, no? Actually halos ayoko na eh. Halos nag-give up na ako. While I'm working as an admin and finance officer, kumukuha ako ng mga extra income. Naglo-loan ako sa Pag-ibig,
ipapaloan ko yun dun sa mga guards with interest para may extra. So, may mga extrang direct selling company na ginagrab ko para lang magkaroon ng extra kita kasi kulang na kulang yung minimum. Actually, I settled for a minimum income job kasi wala nga. Ang hirap maghanap ng trabaho. Actually, ayoko nang mag-work eh. Gusto ko talaga business. So talagang nagne-network ako, mawala yung networking company. I'll papasok ako sa isang traditional job. Tapos resign, networking uli, then resign. Gusto ko kasi talaga kumita ng malagat. Alam ko, hindi ko kikitain yon sa traditional job. So, naghahanap ko ng extra, walang working. Kulang pa rin, laging kulang. Yung Jollibee sa amin, diba? Bihirang-bihira kaming lumabas ng family. Hindi kami makalabas kasi walang panggastos. Yung Jollibee sa amin, bihirang-bihira yon. Pero pag nag-Jollibee kami, luho na yung luxury na yon pag ginawa namin yon kasi talagang wala siya. So, kulang pa rin yung mga extra income and everything until finally, na-introduce sa akin yung Win-Win Zone nga. April 2010. Nung nakita ko yung potential ng business kasi, yun nga, scalar energy, wala pa sa market masyado pero napakalaki ng potential. So, ginawa ko siyang part-time. Ayaw na nung wife kong mag-network ako kasi yun nga, ang alam niya, it's either nawawala yung company, babalik ako sa traditional job, so parang wala raw nangyayari. Gusto niya yung security syempre. So ayaw na niya ako mag-network kasi wala na naman mangyayari, yun ang sa kanya. So sabi ko, anyway, tinry ko, part-time. Wag daw ako magre-resign, yun yung sabi niya. So ginrab ko yung opportunity. And fortunately, on my first month, I earned 9,000 pesos part-time. Second month, I earned 42,000 pesos part-time. Third month, I earned 77,000 pesos part-time. So, hanggang sa mag 6 digits figure income siya every month. So, after 1 year, yun na nga, nakuha ko yung, with the grace of God, yung car incentive, nakakuha po kami ng property sa Vida Ayala, at ngayon, pinapaayos po namin yun. At ito yung first time na kakaroon kami ng sariling amin. Kasi, for the past 6 years namin doon sa Tanawan, Batangas, I'm from Binyang, 6 years na kami sa Tanawan, almost limang bahay yung pinaglipat-lipatan namin. Puro rental. 5 bahay yon. Umilipat kami. Either napapaalis kami kasi walang pambayad or kapos yung pambayad, or talagang naghahanap kami ng mas mura-mura para lang mapag-abot namin yung kinikita namin. At ito yung first time, with the grace of God, na sa amin na yung bahay kasi almost 1.5 years na lang, fully paid na siya. Matatawag namin sa amin. Kaya tuwan-tuwa kami every time binivisit namin yung bahay namin, pinapayos namin yun. Kasi ito na yung masasabi namin amin at hindi na kami nagre-renta after nung 5 na inupahan naming bahay. So, right now, yun nga, I'm doing Win-Win Zone wholeheartedly, committedly, at naniniwala ako na ito yung magdadala ng mga pangarap para doon sa mga taong nangangarap pa. Natulad din po ako, nangarap, gustong kumita, gustong yumaman, gustong masenso. By the grace of God ngayon, unti-unti na po namin natutupad with my family yung aming mga pangarap. So, i-grab nyo po yung opportunity, inilapit sa inyo ang Win-Win Zone, i-grab nyo yung opportunity at basta doon yung commitment with the right attitude, hindi ko pwedeng magkamali. So, maraming salamat. There's a secret to success everybody hopes to find. There's a key to the world and it's mine, all mine. There's a world of opportunity filled with possibility and dreams that I'm gonna find. I got a millionaire mind. I say yes to success.
kung gusto mo masenso, dapat iniiwasan mo yung word na sayang. Kasi yung sayang, hindi po yan papasensong salita para yun dun sa mga taong kinapos, nawalan, no? Hindi ginarap yung opportunity, kaya sayang. Alam mo, kung hindi ko po ginawa itong union zone, ang lumalabas sa bibig ko ngayon, sayang. Pero ang lumalabas po sa bibig ko ngayon, yung salitang buti na lang. Kung gusto mong masenso, dapat yun yung marinig sa bibig mo, yung buti na lang. Buti na lang. Ano kayang marinig namin sa inyo? Sayang o buti na lang? Ako po, buti na lang.